kapag may party, may inom, 'di ba? Opo. Eh yan, offer sila kahit saan katutag yan, kahit kapatid ko, kamag-anak, malapit sa puso ko. Sabi ko, ay nako, magkamag-anak na lang tayo, magkaibigan na lang tayo, wag mo lang akong painumin. Pag pinainom ako, pinilit mo ako, tapos na tayo. Oo. Tapos mababalitaan Ganon. ko, brother, sila pala hindi lang umiinom, nagtitinda pa at meron pang ano. Yun. Yun nga yung sa Area 52 nagtanong ako. Yun nga sinabihan ako na AI lang daw yun. Saka yung doktrina na inaano ni Brad na si Bes. Ano, sabi, bakit siya pa na nag-ooperate? Is kung ikaw ang may-ari ng building, kung ikaw ang ano at ikaw yung leader, ipapakita mo kahit na sino man o kahit kanino man na talagang sumasampalataya ka sa walang inom-inom na yan. Opo, Walang tsaka meron alak-alak kang na yan. prinsipyo. Meron ka dapat prinsipyo. Pero ang prinsipyo sa salita ay sila lagi niya sinasabi yung palabra di honor. Yes. Nasaan yung palabra di honor niyang ganon? Na, Mm. na dapat makikita sa iyo, lalo na sa leader na huwag kang magbibigay o magbibinta ng mga alak na yan. Yung sarili mong building. Ayun ang tanong ko, bakit sabi ko sinabihan ba naman akong demonyo? Tapos, ang kahero pa si Rodel Mangiliman at saka si Sunny Catan na nagtitinda talaga sila ng alak kasi hindi po pwedeng hindi dadaan sa kanila yun dahil sila nga yung kahero eh. Tapos ngayon Oo, magsinungaling sila. Hindi po ba hindi yun. yun yung hindi maganda. Biro mo harap-harapan niloloko nila ang kapatiran. Tama po bro. Harap-harapan tinatraidor nila ang kapatiran. Tama, Rodel, mga backstabber. yes. Sabi kaya lagi ko inuulit-ulit ko sa mga video ko, Brad Rodel. Naku, baka dumating yung panahon na ihingi ka ng tulong sa Diyos. Pagka pinaraan ng Diyos yung kanyang hampas at hagupit na dapat sa'yo ay ipapadaan sa mga anak mo para matauhan ka. At hindi ka napakikinggan ng Diyos. Ay naku, Brad Rodel, alam mo yan, matakot ka sa Diyos, Brad Rodel. Kung sumasampalataya ka may Diyos, Brad Rodel, manindigan ka sa katotohanan. Dahil alam nyo yan, pinaglololoko nyo lang ang mga kapatid na meron ka, talaga kayong tinindang alak. Mano nang sabihin, mga kapatid, totoo po yung alak. Pasensya na po. Bakit kayo nagsisinungaling? Nasaan po kayo? Saan po kayong bansa, brother? Sa California po, Brad. Sa USA. Kasama ko sina Brad Ace. Abalos. Abalos po. Kailan po kayo nabautismuhan? Bali po September 5, 2005. 2005. So, 20 Opo. years. Yun, 20 years po. 20 years. Baka naman naniktik ka lang dun sa 20 years na yun, brother. Yun nga pong sabi nila daw eh. Kaya sa 20 years, habang paniniktik. Kaya siguro ganun. Bakit naman po kayo nag-exit? Anong dahilan? Bakit kayo nag-exit at kailan kayo nag-exit? Bali po tong last 2025 po, last year. Ano na po yan eh. Opo, Brad. Bali matagal na akong nagmamanman. Tinitignan ko yung aral kasi magmula nung namatay yung si Bes, ano na tayo, parang nawalan na tayo ng pag-asa kung sino yung susunod. Ang nangyari nun, so tuloy pa rin kami, tuloy pa rin yung pagdadalo. Hanggang sa naumay na siguro, yun pa rin yung aral, paulit-ulit. Saka marami tayong nadidiscover na mga iba na yung aral. Parang lumihis na ba sila sa dating daan ba na dati nating alam? Lumihis na. Sabi nila ako yung lumihis, tayong lumihis. Pero sila yata yung lumilihis kasi wala na yung mga Bible Expo. Wala na yung mga debate. Marami na yung mga nawala. Kaya sabi ko, ang ipinalit puro concert na mahalay, sumasayaw na mga babaeng mahalay. Yun pa, nahuli na yung nalaman ko yung mga nasa Brazil Area 52 na yan. Kaya nagtanong lang ako sa isang malapit sa akin na kaibigan ko rin na kapatid. Kasi sabi ko pag magtatanong ako sa worker,
alam ko na ang sasagutin, ang sasabihin. Nako, testimonyo ka na niyan. Mm. Akala ko pinagkakatiwalaan ko tong kaibigan ko na to. Lagi kong kasama to eh. Sabi pa naman na, "Hoy, brother, kinakalabit ka na ng demonyo." So, bro, pambihira ka man, nagtatanong tayo lang eh. Lahat halos tayo lahat no manib, nagtanong tayo noon. Mhm. Ba't tayo nahanib? Nagtanong tayo. Mm. Tapos magtatanong ka lang ngayon dahil kapatid na tayo ngayon sa demonyo na. Mm. Samantalang brother, ang itinatanong mo lang naman, totoo ba yung Area 52? Meron Ayun. pa masama doon. Ang tanong, kaya nga totoo yung sabi ng Biblia, ang inyong maging pananalita ay oo kung oo. Hindi kung hindi. Ang umigit pa dito ay buhat sa masama. Ang tanong lang naman, answerable by yes or no. If the question is answerable by yes or no, sagutin mo ng yes or no. Hindi yung nagpapaliwanag ka. Kung tanang nagpapaliwanag sila kaya lang hindi naman nagpapaliwanag. Nagja-judge ka agad sila. Ang sasabihin, sa demonyo ka na, kinakalapit ka na ng demonyo. Alam mo, sabi ko sa kanya, bro, nagtanong lang ako. Bakit mo iniisip ka agad na nasa demonyo na ako? Tanong lang naman ng isang walang alam sa nangyayari. Sabi ko, nako, EI lang yun, bro. Huwag ka maniwala doon. Anong EI? Sabi ko, anong EI yun, bro? Alam ko yung di naman akong ignorante sa mga ngayon, artificial intelligence ngayon. Hindi naman ako ignorante na hindi ko malalaman EI o hindi yun. Tama. At ngayon po, last week ko lang ipinost yung electric bill ng Area 52. Paano nagkaroon ng AI? Merong bill. Di ba? Mga kapatid, gumising po kayo. Niloloko lang po kayo. Sabi ni Brad Eli, pagka ang mangangaral manloloko, sa demonyo yan. Si Brad Eli po ang nagsabi niyan, mga kapatid. Hindi po ako. Okay. At saka po dito dati, yung Plinio dati na nasa voice recorder lang yon na sinasabi sa Area 52 na siya yung may-ari, si Bis ang may-ari sa building. Di ba yung aral natin, lagi nga sinasabi niya na yung mga nagtitinda ng alak o sigarilyo, itigil yun na yan. Kasi yan nakakasama yan. Saka makikita nila na tayo ay parang nag-uudyok ng masama. Nagpapakita ng masama. Oo. Malaman ko yun. Ako dati kasi, inuutosan ako na magdoktrina dito din sa Dileno. Walang worker na available. Sabi sa akin, bro, ikaw yung dyan, yung GS dyan. Punta ka dyan sa ganito ganyan. Punta ka dyan na magdoktrina ka. Group servant po kayo? Opo. Dati. Yan, mga kapatid. Servant po ito Sa anong lokal po kayo, brother? Los Angeles po, North. Yan, North Los California. Group servant po ito Hindi po ordinaryong membro, mga kapatid. Kaya nga sabi ko nga, Brad Brandy, karamihan ng mga umaalis ngayon, mga kapatid na talagang sumampalataya. At hindi basta sumampalataya kasama ng paggawa mula sa puso. Ay, nako bro. Ang tao, di binibigay? Nako, tama yan bro. Kasi dati yung asawa ko, kahit yung hindi pa kapatid, talagang pinagtatanggol ko ang iglesia kahit mag-away kami niyan. Nag-aaway na kami, magdadrip ako, 2 hours drive papuntang sa lugar ko sa Los Angeles yan. Away kami niyan. Ako, pinagtatanggol ko talaga kahit kahit mag-away tayo maghapon magdamag, basta sabi ko, tutuloy ako, dadalo ako. Yan ang mga paniniwala ko dati. Nung sinabing tik-tik daw, sabi ko, naging tik-tik, pampahira, paano yun? Kumusta naman po kayo ngayon, brother? Kumusta po ang buhay ninyo pagkatapos po ninyong umeksik dyan sa iglesia ni Daniel Rason? Sa totoo lang to po Badong Opo. Salamat sa Diyos, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi mas maliwanag, mas maliwasay, mas maganda yung relasyon namin mag-asawa, pamilya ko, at sa mga kaibigan ko. Bumabalik yung dati kong pakikisama sa mga kaibigan, kamag-anak, ganyan. Dati talagang ina-avoid ko yan, na iniimbita ako, pupunta ako na di ako pumupunta, karamihan, kadalasan. Pero yung iba naman, pumupunta ako. Pero kahit anong gawin nila yan na
Offer sa kasi alam mo dito sa ano yun, sa California, kapag may party, may inom, 'di ba? Opo. Eh yan, offer sila kahit saan katutag yan, kahit kapatid ko, kamag-anak, malapit sa puso ko. Sabi ko, ay nako, magkamag-anak na lang tayo, magkaibigan na lang tayo, wag mo lang akong painumin. Pag pinainom ako, pinilit mo ako, tapos na tayo. Oo. Tapos mababalik Ganon. ko, brother, sila pala hindi lang umiinom, nagtitinda pa at meron pang ano. Yun. Yun nga yung sa Area 52 nagtanong ako. Yun nga sinabihan ako na AI lang daw yun. Saka yung doktrina na inaano ni Brad nga si Bes. Ano, sabi, bakit siya pa na nag-ooperate? Is kung ikaw ang may-ari ng building, kung ikaw ang ano at ikaw yung leader, ipapakita mo kahit na sino man o kahit kanino man na talagang sumasampalataya ka sa walang inom-inom na yan. Opo, Walang tsaka meron alak-alak kang na yan. prinsipyo. Meron ka dapat prinsipyo. Pero ang prinsipyo sa salita ay sila lagi niya sinasabi yung palabra di honor. Yes. Nasaan yung palabra di honor niyang ganon? Na, Mm. na dapat makikita sa iyo, lalo na sa leader na huwag kang magbibigay o magbibinta ng mga alak na yan. Yung sarili mong building. Ayun ang tanong ko, bakit sabi ko sinabihan ba naman akong demonyo? Tapos, ang kahero pa si Rodel Mangiliman at saka si Sani Catan na nagtitinda talaga sila ng alak kasi hindi po pwedeng hindi dadaan sa kanila yun dahil sila nga yung kahero eh. Tapos ngayon magsinungaling sila. Hindi po ba Yun. yun yung hindi maganda. Biro mo harap-harapan niloloko nila ang kapatiran. Tama po, bro. Harap-harapan tinatraidor nila ang kapatiran. Tama, mga backstabber. Yes. Sabi kaya lagi ko inuulit-ulit ko sa mga video ko, Brad Rodel. Naku, baka dumating yung panahon na ihingi ka ng tulong sa Diyos. Pagka pinaraan ng Diyos yung kanyang hampas at hagupit na dapat sa'yo ay ipapadaan sa mga anak mo para matauhan ka. At hindi ka napakikinggan ng Diyos. Ay naku, Brad Rodel, alam mo yan, matakot ka sa Diyos, Brad Rodel. Kung sumasampalataya ka may Diyos, Brad Rodel, manindigan ka sa katotohanan. Dahil alam nyo yan, pinaglololoko nyo lang ang mga kapatid na meron talaga kayong tinindang alak. Mano nang sabihin, mga kapatid, totoo po yung alak. Pasensya na po. Bakit kayo nagsisinungaling? Di ba, Brad? Tama. Opo. Ano yun eh, ito pa, meron pa, marami pang mga dahil kami umalis bro. Kasama ko yung asawa ko, yung mga kakilala ko. Naanib din. Mga siguro, naanib siya ng mga 10 years to 12 years yata nung ano, kapatid na ako noon. Pero nung kapatid na naanib na din siya, kawat tulong dati, medyo nagkasundo kami, pero meron pa rin siyang duda na kumanib lang pala siya para makisama sa akin. Para hindi na kami mag-away. Kayo mag-away. Oo, nung sabi ko, alis na tayo. Sabi ko, alis na tayo. Naku, mabuti naman, salamat sa Diyos. Natauhan ka rin. Tingnan niyo po yung asawa niyo, ha? Dahil sa kanyang pagmamahal po sa inyo, para hindi na kayo mag-away, sige, aanib ako. Nung magpasya kang umalis na sa MCGI, tapat siya, kaya lang naman ako umanib dyan. Dahil gusto kong magkaroon tayo ng magandang relasyon bilang mag-asawa. Kabalintunaan at kabaligtaran ng itinuturo ni Daniel Rason. Pagka ang asawa mo nag-exit, i-block mo. Ito pa. Susundan ko yung sinabi mo. Yung kaibigan ko na pinagtanungan ko, sabi pa niya, naku, ako pa bro. Sabi niya, pag ang asawa ko umexit, hiwalayan ko. Pambihira. Sabi ko, bro, pambihira ka. Asawa mo yun, kasama mo habang buhay yun. Tapos yung mga anak ninyo. Tapos yung ganyan lang, hiwalayan mo. Di ba pwede pakisamahan mo lang, halimbawang ganon? Di ba? Di pwede bang ganyan ba yung aral natin sa pag-ibig? Oo. Di ba? Yung pag-ibig, yung laging araw-araw na lang, lagi na ng pagkakatipon, pag-ibig. Wala ka bang natutunan sa pag-ibig na yon? Sabi ko sa kanya, dahil sa i-exit lang yung asawa mo, iwalayan mo na.
Hindi ba pwedeng pag-isamaan mo lang muna? Hindi, bahala sa buhay niya. Basta mag-asawa lang kayo. Sabi ko, pambira. Ngayon, yung mga nangyari. Pero marami mga bagay-bagay na ba't kami umalis o nag-exit. Biro mo, sabi ng Biblia, ang sino mang pinagpagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin nino man. Mm. Ang makakapagpahiwalay lang sa mag-asawa, kamatayan. Ngayon, Mm. talagang sa demonyo itong si Daniel Rason eh. Bakit? Pumapatay sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan Yun. ng maling katuruan. Ganun Yun. pumapatay si yung kanilang amang Diablo. Mamamatay tao kasi yung ama nila eh. Mhm. Paano siya pumapatay? Pumapatay siya sa pamamagitan ng kanyang pananalitang punong-puno ng karayaan at punong-puno ng kasinungalingan. Biro mo, asawa mo, hindi pa naman kayo kaanib mag-asawa na kayo. Mhm. Tapos, mag-exit ka lang dahil hindi mo na nagustuhan yung aral eh. Mhm. Tapos, nakahanda kang hiwalayin yung asawa mo. Salamat nga sa Diyos dahil yung mag-asawa na dapat maghihiwalay na. Diyan din sa US, hindi natuloy. Yun nga po bro, kasi yun nga, ang dami ng mga sabi pa nila sa akin na hindi daw ako laging dumadalo. Inactive daw ako. Sabi ko naman, inactive, lagi akong dumadalo eh. Hindi lang ako, Pakita nila hindi, yung mo na inactive ka, brother. Meron pong oo, attendance, di ba? may attendance naman, hindi lang kami bumababa kasi ang layo namin, 100 something miles. Oh, pupunta pa ba kami sa dalawang oras na drive o dalawang sa minsan naman binibigyan kami ng pagkakataon na isang buwan, isang beses pumunta, bumaba. Nagkataon naman sa isang beses na yon, may mga trabaho at saka may mga gagawin din na hindi naasahan. Hindi kami nakabababa. Hihingi lang kami ng link, diba? Naalala ko, sabi nga ni Bis dati, bigyan nyo lang yung mga malalayo para makapakinig. Diba? Correct. Ngayon, Brother Randy, kahit nagsasalita ka, biruin mo, yung royal family, pamilya ni Daniel Rason, magulang ni Daniel Rason, tumpak. pasalamat. Ilang hakbang lang yung bahay nila sa chapel, wala pang 20 hakbang, pasalamat ng mga matatandang kabatch nila, hindi sila nakikiisa. Tama. Pasalamat, samantalang yung mga kapatid na matatanda, meron pumunta dyan sa chapel, naka-wheelchair, nakasaklay, samantalang sila, dumadalo sila, naka-short pa ayun! Nakikita? Napansin mo yon kasi kami pinag-usapan din namin yon. Bakit sabi ko pasalamat? Bakit nandun sila sa bahay? Kung tayo, bakit hindi bibigyan ng link pag nakikiusap pa kami? Sobrang mga iba't ibang mga worker pa, mga ibang lugar pa, Hawaii, San Francisco, Central ng Los Angeles, kung saan ako po umihingi ng link. Nako bro, di ako pinagbibigyan. Pero may mga kaibigan ako, sakto naman, mga nasa binibigyan ako ng link. Kahit papaano. Ano bang meron sa wala ka naman ding mapapakinabangan sa link eh. Ano bang meron sa link? Bakit nila pinagdadamot ang link? Bakit? Yun nga, Ghost, brother, bakit nila pinagdadamot ang link? Opo. Kasi po, alam ko yan. Kasi brother, ang itinuturo nila pambe-brainwash. Kung talagang salita ng Diyos ang inyong ipinangangaral, bakit hindi nyo i-ere sa national TV o sa social media? Tingnan ninyo ang ibang reliyon, nagmisa ang Santo Papa sa Roma. Ayan makikita mo sa hindi lang sa mga television network, pati sa social media. Nangaral si ganito, nangaral si makikita ninyo, bakit kayo? Kayo pala ang totoo. Bakit ninyo ipinagdadamot ang katotohanan na sinasabi ninyong katotohanan na unless otherwise, kabaligtaran. Hindi katotohanan. Alin ba yung kabaligtaran ng katotohanan? Ang kabaligtaran ng katotohanan ay kasinungalingan.